Tonight, you will experience one of the greatest voices of all time. Kilalang Asia's Nightingale, si Lani ang new siren of the Strip, kung saan nakatayo ang mga naglalakihang hotel at casino sa Las Vegas. Siya ang reyna ng Shimmer Showroom ng Hilton, 5 araw kada linggo. Limang taon pagkatapos umalis ng Pilipinas, sa gitna ng matinding kompetensya sa entertainment capital ng mundo. Tinalo ni Lani sina Toni Braxton, Elton John, Barry Manilow, Bette Midler at Celine Dion para sa titulong Best Singer ng 27th Annual Best of Las Vegas noong nakaraang taon. Bakit nabighani ang mga kritiko kay Lani? No other artist, I think, in the world, and I mean this from the bottom of my heart, that can perform like her, sing like her, do impressions and opera. Bakit siya umalis ng Pilipinas? Sabi niya, napapagod na ako. Papagod ako, gusto ko, simple lang ang buhay. Sino ang tunay na Lani Misalucha? Isa siyang lokal-lokal. At kapag din seryoso, upo ang seryoso din. Marami ang nagulat ng talikuran ni Lani Misalucha ang namamayagpag niyang career para manirahan sa ibang bansa kasama ang kanyang pamilya. Pero hindi madaling isantabi ang tinig ng Asia's Nightingale. Dito sa entertainment capital ng mundo, mabilis pumalaot at kasalukuyang umaani ng papuri ang kakaibang boses ni Lani. Sa aming pagsalubong sa bagong taon, handog namin sa inyo ang buhay at tagumpay ni Lani Misalucha, ang napili ng mga kritiko dito na Best Singer sa Las Vegas. Kaya parang natakot. Every single day, dapat ang performance mo ay parang last performance of your life. What was the biggest palpak that you learned from? Money, when it comes to, managing your finances. Studied and sang classically opera. Yes. And I've never heard a voice so remarkable. Well, this is our 16th time. She's the best singer I have ever seen, and we've seen everybody. Okay. And she, what a performance, and she wasn't feeling well tonight. The whole gang is here for her. Yeah. First time yung manood? Yeah, live. Yeah. Fantastic. Fabulous. Fantastic. Great. Hanap kita, Manila. Kahit anong lahi o propesyon, papuri lang ang madidinig pagkatapos ng show ni Lani. September lang nag-umbisang mag-solo si Lani. She's a vocal virtuoso. Pero walang kaduda-duda na malakas na ang hatak ng kauna-unahang Asianong headliner sa main showroom sa Las Vegas Strip. Everybody tries to get here to Las Vegas to have a show in a showroom. And Lani was able to accomplish that in 4 short years. Noon ko lang napanood si Lani sa entablado. Mahirap hindi humanga. May sakit at namamao siya nang magkita kami sa makeup room bago mag-show. Pero ilang sandali lang, nagulat ako. Pati ang maraming manonood. Pag nakita siya talaga na hindi sila makapaniwalang Pilipina siya. Hindi nila ine-expect na may ganong klaseng vocal cords at baga ng mga Pilipino. So, pag na such magnificent voice comes from a small package. Las Vegas, would you please give a big warm welcome to Diana Ross! Hindi basta
basta-basta ang natatawag pansin ng new siren of the strip. Si Dionne Warwick, nanood na rin sa kanya. Si Mike Tyson, tapos yung isa sa Supreme. Same day, dumating silang lahat. Wow. Nanood. Anong comment nila? Tuwan-tuwa sa kanya si Dionne Warwick. She is absolutely magnificent. Kwento ni Lani, hindi na raw dumaan sa red carpet si Warwick at dinala na lang sila sa kwarto ng sikat na international singer. Hindi siya behes, walang makeup. Hindi ko sila ng gano'n sila ng gano'n. Talagang parang, hi, nakakatawa yung ano niya. I understand Celine Dion came incognito. That's what I heard too. But I really didn't get to see her. Nung nasa Society pa kami nun, Society of Seven, Gladys Knight came to see me. The choir together, me and Lani. Sabi ni Yul, nakilala si Celine ng ushers nang dumating bago matapos ang show. Inabot pa ng singer ang panggagaya ni Lani sa kanyang pagkanta. Tuwan-tuwa daw, sabi ng Ash, kasi lahat sila nakatingin kay si Celine Dion. Tuwan-tuwa raw, palakpak ng palakpak. Tapos tumatayo siya. Standing ovation kay Lani. Sa taunang pagkilala ng Las Vegas Review-Journal sa mga show at performers sa Strip, si Celine ang lumabas na Reader's Choice habang si Lani ang naging Critic's Choice. Ang Review-Journal ang mistulang Biblia ng mga turista sa Las Vegas. Captain Jenkins! And the one who made this crazy idea, that guy, Laurie Lustre, musical director. Parusa raw ang schedule ni Lani na 5 araw kada linggo sa Strip. Ang karamihan sa mga sikat na performer sa Las Vegas ay 2 o 3 araw lang kung masalang kada linggo. Kinakanta niya, medyo mahihirap pa, mga classical at saka naman, so mahirap yun. Kaya nakikita niya, minsan umaalis siya, nagbibihis lang for nag-change ng costume. Usually dapat yan, meron siya isang guest. Nakakanta lang 1 or 2 songs, and then balik na siya. Okay na sa kanya, yung makapahinga lang na isang, mga 3 minutes, 5 minutes. Ladies and gentlemen, give it up for Britney Spears! Nag-uumpisa pa lang daw si Lani, kaya't mas malayo pa ang mararating ng singer. Sa katunayan, ngayon pa lang, isang malaking hotel casino raw ang interesadong kunin at i-produce ang kanyang show. Kung magkataon, garantiya ito ng mas magarang production numbers at matinding promotion. Miss Tina Turner! In the city. Nang umalis ng Pilipinas, wala raw sa plano ng mga misalucha ang inaaning papuri at tagumpay ni Lani. Parehas po kami ni Lani na never in our dreams na makikita ko si Lani nagpe-perform sa Las Vegas. Nung nandito ako, dumarating yung proud ka hindi lang dahil asawa mo siya, proud ka kasi Pilipina siya. Na ako ay Pilipino. Na first time na isang Pilipina o Pilipino na nagpe-perform sa main showroom ng Las Vegas. Marami na nagpe-perform dito, but not in a main showroom. I would always hear in the house my parents saying, magtapos kayo ng pag-aaral niyo. Tapusin niyo yung pagkolehiyo niyo, get a decent job. Ganun lagi. Not music. Not music.